Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po today's video, Yorme, hindi na pinatulan si Mayor Hani Lacuna. Mukhang naawa pa siya guys. Pagkatapos niyang sigawan itong si Yorme na wag nang bumalik at nagsalita na isa kang taksil. Yan guys, yan ang makikita natin na pag-uusapan ngayong araw na to. Pero bago yan, kumusta po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa atin? Wala man dito sa Maynila, nasa ibang lugar, nasa malayo, lalo na yung mga kababayan natin nasa OFW o nasa abroad na walang sawang sumusuporta sa atin. So maraming salamat po. Ang dalangin ko lang ay sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Right? So pagkatapos guys, di ba, na masigawan nga itong si Yorme. Sa mga hindi nakakapanood, eto guys, panoorin na. Saglit lang naman to ha. Panoorin muna natin kung ano yung ginawa ni Mayor Hani Lacuna at tapos tuloy natin ang ating reaction. Grabe, no? Isa pa. Ay, grabe talaga, guys. Kahit paulit-ulit lang. Isa pa, last. So, yun guys, napanood nyo, di ba? So, yan, kahapon kasi yan, dahil nga nag-file ng COC. At kahapon din, di ba? Tinanong kay Yorme. Siyempre, nabalitaan din sa social media, guys. Dahil magpa-file na nga ng COC itong si Ernest Junicio, congressman ng District 1, na kung saan ay sinamahan ni Yorme para suportahan niya. So, tapos tinanong siya ng media kung ano na masasabi sa kanyang sa banat ni Mayor Hani Lacuna sa kanya. At simple lang kasi sinabi guys. Simple lang, ito. Babalik sa Manila. What can you say about that? Peace be with you. Any comment and any message to any message to Mayor Hani po, Lacuna? Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sir, but are you in good terms with her? Oh yes, okay naman. Alam mo, siyempre naman, kami sa grupo namin, ipepresenta lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Particularly sa Tondo, now, with all, again, if I may repeat it, we're really proud of Ernix. So yun guys, di ba? Napanood nyo? Ano sabi ni Yorme? Peace be with you guys. Peace be with you, sabi niya. Siguro parang medyo naawa na rin. At sabi niya, basta kami, yung mga serbisyo sa tao, di ba? Yung project. Kasi ang problema dito kay Mayor Hani Lacuna, guys. Di ba? Sinasabi niya na itutuloy ang serbisyo sa Maynila. Wala siyang maisagot o maibida na ginawang malaking proyekto. Yun ang ginawa ni Yorme. Sana guys, medyo kumukulog. So yun na nga. Dahil nga wala siyang maibida. Kasi wala namang pinagawa, di ba? Tapos ngayon, eto siya ngayon. Noong una, medyo malumanay pa yung pagsagot-sagot na sa media. Pero kahapon, talagang tinodo niya na, di ba? At sabi ng mga netizen guys, yung mga nag-comment sa ating vlog, ang sabi nila, parang namang hindi edukado itong si Mayor Hani Lacuna. No? Lumitaw na nga yung tunay niya kulay, di ba? Na akala mo, hindi nagagalit, di ba? Pero ngayon talagang binuhos niya yung kanyang galit. Pero maganda na kay Yorme guys, hindi na pinatulan. Siguro medyo naawa na rin siya dahil alam naman niya na ang taong bayan, di ba? Ang siyang magdi-decide, hindi naman mismo si Mayor Hani Lacuna. Kaya para kay Yorme, peace na lang tayo. Ayahan mo na yung taong bayan na magdi-decide. Basta kami, yung ginagawa namin,
yun ang binibida namin. Na hindi maibida ni Hani Lacuna dahil wala nga silang malalaking proyekto, guys. So, tuloy natin. Ernix used to be my counselor, then yung father niya nakasama ko, then siya, nung binigyan natin ng pagkakataon na ikaw naman ang mag-congress, para naman mabago naman yung image ng Tondo na mayroong mga magagaling na congressman na nire-represent ang Tondo. And it did happen. Salamat sa mga kababayan namin sa Tondo na bigyan ng chance si Ernix Junicio. So, in case napansin nyo, di ba? Habang ini-interview siya, sinisingit nga itong kay Mayor Hani Lacuna. Pero siya, kalmado nga lang siya. Dahil nandiyan nga si Ernest Junicio, bilang congressman, sinusuportahan niya. At kung hindi nyo kilala itong si Ernest Junicio, guys, siya lang ang bukod tanging congressman ang naging loyal at sumama kay Yorme. So, yung 5, guys, iniwan siya. Di ba? Sila Benny Abante, di ba? Yung tumawag na Anay Dosisco, itong si Joel Chua, na taksil daw itong si Isko, di ba? Itong si Irwin Cheng dito sa amin, sa District 5, bagamat wala naman siyang sinasabi, tahimik lang. At so yung Valderrama yata yung gusto, nakalimutan. Valeriano, ayan. Ng District 2 yata yun. So, ito lang bukod tangi, guys, na naging loyal kay Yorme. Kaya naman ngayon, dahil itong time na to, moment ni Ernest Junicio, kalmado lang. Kasi nga naman, pangit naman tignan kung pagkatapos ng tanungin ng mga media, itong si Yorme tungkol sa batikos ni Hani Lacuna, ay mawawala sa eksena itong si Ernest Junicio. Kaya dito, binibida niya. Hindi, ito si Ernest Junicio, pinakabatang congressman to. Masipag to, sabi niya. Kaya, tama lang, di ba? Marunong talaga si Yorme humawak sa politika, guys. Hindi niya, tsaka this time parang na siya. Ang tingin ko sa kanya parang yung bugso ng damdamin hindi niya pinabayaan na sumagot pa ng hindi maganda. Kasi kung maalala niyo yung 2022, di ba? Sa kakaudyok ng media kung ano-ano nasasabi niya. Kaya medyo nakabawas din ng boto sa kanya. Pero this time, very professional siya at ibinida si Ernest. Hindi naman ako ito sinamahan ko lang to. So, syempre, mababato yung mga question ng mga media. Pawang kay Hani Lacuna, yung nga ginawa ka po ni Hani Lacuna. Tuloy natin, guys. Kung magbabalik. Wait, nalipat na. Mayroong mga magagaling na congressman na nire-represent ang Tondo. And it did happen. Salamat sa mga kababayan namin sa Tondo na bigyan ng chance si Ernix Junicio despite na sa murang edad. Siya ang pinakabata naming naging congressman. And now, through the years, for the past 3 years, especially itong mga nagdaang taon, napakabilis kumilos ni Ernix. So now, I'm happy being partnered with Congressman Ernix para naman sa mga kababayan namin sa... Sir, confident kayo na you will be back? I'll see you soon. Basta I'll see you soon. I want this moment dedicated, Chichi and I showing up here to show our full support for Ernix Junicio as re-electionist for Congress in District 1. Sir, sorry just a question kasi medyo curious yung mix-up sa Action Democratic. You have Mocha Uson and then on the other side... Nagsumpa na si Councilor Mocha Uson sa Action Democratic. Pero sir, medyo interesting yung makeup lahat natin magkakaaway si Senator Trillanes. Alam mo, pagod na ang tao sa mga away-away. Nakita nyo naman na even na Senator Trillanes, nagsama-sama namin yung mga magkakagalit. Ayaw nyo ba yun na magkaroon ng kapanatagan ang taong bayan at saka makapamili na lang talaga. Hayaan ko ang taong bayan na
So yun guys, di ba? Narinig nyo naman. Ang maganda kay Yorme guys, isa sa sikreto ni Yorme. Gaya ng sabi niya, kahit magkaaway-away sa politiko, pag siya'y gumitna, di ba, na magitan, kasi leader naman siya, ay napapaamo niya lahat. Na-unite niya. Di ba? Kaya nga dyan, iniintriga siya, di ba? Kaya Trillanes at kay Moca, dahil nga, alam naman natin, itong si Moca, solid Duterte yan, guys. At itong si Trillanes, kalaban naman ng Duterte. Pero, nasa isang ano sila ngayon, partido. Dahil kay Yorme, di ba? Napakahirap, di ba? Na pagsamahin mo ang magkaaway, lalo na sa politika. Yan ang sikreto ni Yorme, guys. Kaya nabubuo niya pagka talaga sa nagbuo ng grupo, talagang sumasang-ayon. At hindi lang first time yan. Nung nanalo siya, nung 2019, di ba? Na-vlog na rin natin yan. Yung mga nanalo na tao ni Erap, tao ni Fred Lim, nung nanalo siya, lahat yun napag-isa niya. Kaya nga nag-solid yan yung 2019 guys, hanggang 2021, di ba? Solid ang yung Asenso Manileño na yan na napunta kay Hani Lacuna. Di ba? Yan ang sikreto ni Yorme, kaya lalong umangat ang Maynila nun dahil napag-isa niya yung buong konseyo at mga congressman. Kaya lahat panalo guys. Out of 38, 36 ang panalo, dalawa lang hindi nanalo. Pero yung dalawang nanalo na yon na pumwesto doon ay hindi pa talaga nila kaaway. Yan si Isko guys, na-unite niya. At sabi niya, hindi na ba kayo napapagod sa away? Alam naman natin ngayon guys, di ba? Magkaaway ngayon ang Duterte at Marcos from Valdez, di ba? Minsan parang nakakaturete na ng mga ganyang away, di ba? Kaya ang sabi ni Yorme, ayaw yun nun. May kapanatagan ng tao dahil talagang kailangan ng tao ay ang kabuhayan. Ito naman guys, di ba? Nag-aaway-away yung mga leader sa taas, di ba? Yung Marcos, Duterte, Romualdez. Ganon din sa baba, yung mga supporter, di ba? Nag-aaway din. Samantalang nahirapan naman tayo sa hanap buhay, di ba? Ng ating mga mamamayan, yung mga kapatid natin, lalo na yung walang-wala talaga sa buhay. Yan ang gustong pagtuunan ni Yorme. Yung kabuhayan, tigilan na yung away-away na yan. Makapamili sila. But it's actually- I'm really happy kami ang napupuntahan ng mga taong gusto ng kapanatagan Yun. sa buhay. But for the meantime, ang importante ngayon na yung katatayuan ng tao sa hirap Yan. ng buhay na kinakaharap ng mamamayan. Partikular, lalo na sa lungsod ng Maynila, in our case. But for the meantime, I'll see you. So guys, napanood nyo, di ba? Napakaganda. Kaya sabi niya, importante, yung kalagayan ng sitwasyon ng mga ordinaryong tao. Kailangan ng pagkain, di ba, ng trabaho. Kaysa sa mag-away-away nga naman. Kaya sa tingin nyo guys, di ba? Mukhang desperada na talaga itong si Mayor Hani Lacuna. At ayaw na talaga dito ng mga taga Maynila, guys. Ayaw na, sumisigaw ng taong bayan, di ba? Kaya nga nang pinababalik na si Yorme. Pero siya, sabi niya, huwag ka nang bumalik. Di ba? Di ba? Ayan ang sabi niya, huwag ka nang bumalik. Siya lang nagsasabi nun. Pero ang taong bayan, bumalik ka na, Yorme. Kaya lalo pa natin pong ikalat na itong si Yorme ang karapat-dapat na umupo dito sa Maynila. Kailangan na naman talagang bumalik. Dahil walang maibida guys, wala talagang maibida itong si Hani Lacuna sa loob ng 3 taon. Hindi kagaya ni Isko, yung mga resibo niya, yan, pinapakinabangan na. Yung mga eskwelahan, ospital, mga pabahay na condominium di ba? Baseco community, ang dami guys. Ang dami, bukod pa dun sa kalinisan, peace and order. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag tayong tumigil. At abangan nyo kami guys sa October 8 sa Tuesday po. Magpapile si Yorme. Doon magla-live tayo at magsa-shout out tayo doon. At yung kung may pupunta sa inyo guys, mas maganda. Kita-kita tayo sa Arceros Park. Malapit sa SM City Hall. City Hall mismo ng Maynila. Malapit yan doon. Tsaka sa SM City. City Hall. Yun na guys. Ang gulo, no? Doon lang, malapit lang. Mukhang maglalakad tayo papuntang Comelec doon sa may Manila
hotel. So kung may makakilala sa atin, i-approach nyo lang ako, wala nang problema, pare-pareho na naman tayo supporter ni Yorme. Alright guys, so hanggang dito lang po, may susunod yung vlog. Thank you very much po. So Manila, God first.